Hello, what's up guys? Welcome back sa ating channel, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano tumingin ng trend and paano mag-plot ng support and resistance. Okay? So right now, nasa Bitcoin chart tayo, 4 hours time frame. Sa mga hindi pa alam magpalit ng time frame sa BTC, kapag nandito kayo, click nyo lang to 4 hours, and nandyan yung mga time frame. Also, pwede nyo lang i-type sa keyboard nyo kung magkapalit kayo ng time frame, kumari 5 minutes, type 5, enter. 5 minutes time frame na yan. Tapos kung 30 minutes, 30, enter. Kung gusto mo naman sa 1 hour time frame, 1H. Same with 4 hours, 4H, and enter. Ganun lang, para hindi ka na mahirapan magpalit ng time frame. So next, punta tayo sa tingin ng trend. So right now, ano yung trend ni BTC? Saan papunta yung price action? Di ba pataas? So pataas yung trend ni BTC, which means uptrend siya ngayon. So nakikita nyo madali lang matingnan yan eh. Kung saan papunta yung price action, yun yung trend. Diba? May high, higher high, higher high, higher high. So may series of higher high. Doon mo makikita kung saan papunta yung trend. And ito naman is clearly a downtrend. Itong price action na to. Kasi pababa yung trend. Mayroong lower low and lower low. May series of lower low dito sa price action na to. Okay? Tapos another example is dito. Ano yung trend dito? Downtrend yan. Diba? Kasi pababa yung price action. Tapos, same with this one, downtrend din. Delete mo natin drawing. Yan. Dito naman, uptrend. Yan. Ganyan natin tingnan ang trend. Tapos ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-plot ng support and resistance. Una muna, paano mo makikita yung support and resistance? Support and resistance is doon nauuntog yung mga prices or yun yung nire-respect ng mga price action, yung area na yon. For example, dito sa area na to, mayroong support dito, clear support. Para makita mo yan, punta ka dito, trend line tools mo, trend line, tapos click mo dito, yan. Tapos, ito pala, kapag ganito yung mouse mo, yung trend line mo, ang hirap ipantay, parang sinusukat mo pang ganyan, para hindi ka mahirapan, i-hold mo lang yung shift and automatic pantay na yan. Kita mo to. Shift, pantay na, click. Ganun lang siya. Yung shift button mo sa keyboard mo, shift, yan, pantay na. Diba? Ganun lang siya kadali. I-shift mo lang, pantay na agad yan. So, meron tayong support dito. Kapag yung price action is nasa support na, merong tendency na magbabounce yung price pataas, papunta sa resistance area niya. So, in this scenario, kung makikita nyo, ilan beses tinap yung support na to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses nirespect yung support na to and hindi siya nabutas. Kaya, nagkaroon pa ng continuation yung price ni BTC. Okay? So, hanap naman tayo ng resistance. Ang resistance, kabaligtaran ng support. Kasi ang support, makikita mo sa baba. Ang resistance naman, nasa taas yan. So, ang resistance is somewhere here. Yan. Ito naman yung resistance natin. So guys, hindi kailangan na sobrang pantay. Hindi kailangan na dapat wala na malagpas. Meron yan. Pwede pa rin yan. Valid pa rin yan. Valid resistance yan. Say 1, 2, 3. Tatlong beses tinap yung area na yan. So valid resistance siya. Okay? Tapos, ngayon naman, kapag nasa resistance yung price is nagkakaroon ng rejection. Rejection meaning kapag nasa resistance na yung price action, merong chance na bumaba yung price. Ganun siya. Kabaligtaran lang. So, for example, ito yung resistance, ito yung support. Ganyan lang siya. Resistance sa taas, support sa baba, and yung price action, tendency niyan, ganyan. Ganyan lang siya. Yan. So, kahit merong sobrang konti, okay lang yan. Valid pa rin yan na support and resistance. Okay? Hindi kailangan sobrang pantay. Delete muna natin. Tapos, meron ding support and resistance na hindi pa ganito. Yan. Ang tawag dito, horizontal. Yan. Hindi lahat ng support and resistance horizontal. Meron yan pag ganito. For example, ito. Meron siya tinatawag na support and resistance na pag ganyan. Yan. So, pataas yung support natin. Kasi dito, nire-respect yung price. Lalo pag uptrend or nasa trend yung market. Yan. Ilang beses siya nag-touch? 1, 2, 3, 4. So, 4 times nagta-touch yung presyo dito sa support na to. And
tendency, pwede pang mag-push pataas yung price. Okay? Sa resistance naman, dito is, copy ko lang to. Yan. Ito yung resistance niya. Kita nyo, kapag tinatamaan yung resistance, bumababa. Tinamaan, bumaba. And lumapit sa resistance, bumaba ulit. Tinamaan, bumaba. Tinamaan, bumaba. So, ganon. And as long nasa trend siya, valid pa yung trend nung ginagawa ng price action ng isang token. Magiging invalid lang siya kapag nag-breakout na. Ano yon? Dito. For example, ulit natin to. Dito sa trend na to, downtrend siya. Clear downtrend. Baba yung price action. Di ba? Baba. Pero, ito yung support niya. Yan. Para kompleto yun natin. Support, resistance. Yan. Kapag pababa yung market, ang support niya nasa baba. Ito yung resistance niya. Yan. Pababa yung support. Kapag pa-uptrend naman yung market, pataas naman yung support. Gets? Yan. So, dito, resistance, bumaba yung price, bumaba sa support, umangat, bumaba sa support, tinamaan resistance, bumagsak, nireject. Dito, nirespect yung support, umangat ulit sa resistance, nireject. But dito, binasag niya na yung resistance. So, nagkaroon ng breakout. And possible, magpapalit na yung trend from bearish to bullish trend. From downtrend, papunta na siya sa uptrend, which is yung nangyari. Okay? Kapag nagkaroon ng ganyang breakout, yan, pagbabago na yung trend. So, hindi na yan bearish. Possible, bullish scenario naman yung mangyayari. Okay, another example. Ito naman, clearly, a bullish trend din. Yan. Delete muna natin to. Yan. Bullish trend. Copy-paste. Yung resistance. Yan. So, support and resistance lang. Tapos trend line, di ba? Pwede mo ka nang magkaroon ng idea kung saan papunta yung price ng market. So, support, resistance, reject, baba sa support, nirespect, taas ulit sa resistance, and nireject, baba. And then, nagkaroon ng breakout, nagkaroon ng pagbabago sa market structure. So, hindi na siya bullish. Pababa naman siya. Same with this one. Paulit-ulit na nangyayari guys. Hindi yan hula-hula. Yan, pababa yung price action, bearish, downtrend, and then nagkaroon ng breakout, pataas naman. Similarly, dito. Madami kang pwedeng gawing example. Pababa, downtrend, at yung resistance mo, binasag niya, and nag-consolidate lang dito. Pero na-protect pa rin itong low. Hindi niya binasag itong low, and then nag-create na siya ng high. Nag-consolidate lang. Tapos nagkaroon na ng another high. So, hanap pa tayo ng another example. So, dito, makikita natin, downtrend. Kitang-kita naman, pababa yung price action. So, lagyan mo na yan ng resistance. Yan. Drawingan mo na. So, ito ngayon yung resistance. Dahil nabasag siya, nagkaroon ng continuation. From downtrend, nagkaroon naman ng uptrend. Pataas na. So, yan. At least dito, magkakaroon kayo ng idea kung paano or kung saan papunta yung market. Hindi na kayo nanguhula, di ba? Again, recap tayo. Ang trend is kung saan papunta yung market. Kapag pataas yung price action, uptrend yon. Kapag pababa naman yung price action, downtrend siya. And support and resistance, yung support, nasa baba. Yan yung sumasalo sa price. Diyan nag-react yung mga price. Yan. Wala yan. Diba? Nire-respect niya. Ang resistance naman, yan yung nasa taas ng price action. Yan. So, yung mga ganyan din support and resistance, hindi laging pantay yan. Basta kung saan nag-react, madalas yung price, dun mo ilalagay yung trend line mo or yung pang-mark mo ng support and resistance. Yan, kagaya na ito. Basta break niya, nagkaroon ng continuation pababa. So, again mga boss, support and resistance, ito lang yan. Support, resistance. Yan. And then, meron din pa ganito, support and resistance. Yan. Di laging pantay. Lagi nyo yan tatandaan. Ayun lang mga bossing. And kung meron ka napulot na value sa video na to, paki-subscribe naman and click mo na rin yung notification bell. Maraming salamat. Bye-bye.